Nananatiling matatag at malakas ang bagyong Jangmi habang patuloy ang paggalaw nito patungo sa direksyong pahilaga-hilagang kanluran. Batay sa mga nakalap na datos at obserbasyon, ang sentro ng bagyo ay tinatayang matatagpuan sa 1,135 kilometro silangan ng Silangang Visayas sa mga koordinadong 12.7 degrees north, 135.8 degrees east. Sa kasalukuyan, ito ay nasa labas pa ng hangganan ng Philippine Area of Responsibility. Lakas at katangian ng bagyo. Pinakamataas na lakas ng hangin umaabot sa 65 km per hour sa paligid ng sentro. Pagbugso ng hangin, maaaring tumaas hanggang 80 km per hour. Presyon sa gitna, 1,000 hectopascals. Bilis at direksyon ng paggalaw, kumikilos pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour. Sakop ng hangin, ang malalakas hanggang napakalakas na hangin ay nararanasan sa loob ng 380 km mula sa sentro ng bagyo. Patuloy na susundin ng bagyong Jangmi ang direksyong pahilaga-hilagang kanluran sa buong araw na ito. Inaasahang papasok ito sa nasasakupan ng Pilipinas o PAR ngayong gabi o sa madaling araw ng bukas, ika-29 ng Mayo. Sa pagpasok nito sa ating nasasakupan, itatalaga rito ang lokal na pangalang, Dameng. Sa mga susunod na araw, inaasahang dadaan ito sa pangkalahatang direksyong pahilaga-kanluran o pahilaga habang nasa ibabaw ng karagatang Pilipinas, malayo sa kalupaan ng bansa. Hinuhula ang lalabas muli ito ng hangganan ng PAR sa Lunes, ika-1 ng Hunyo. Inaasahang patuloy na titindi ang lakas ng Jangmi sa mga susunod na oras at araw. Posible itong umabot sa lakas ng ganap na bagyo o typhoon sa Sabado, ika-30 ng Mayo. Ang inaasahang pinakamatinding lakas nito ay mararating sa pagitan ng Sabado at Linggo habang nasa laot o gitna ng karagatan. Matapos marating ang pinakamalakas na lakas, inaasahang unti-unting humina o humina ang sistema ng bagyo. Babala sa paglapag at epekto. Batay sa kasalukuyang mga datos, malabong tumama o lumapag ang bagyong Jangmi, Dameng sa anumang bahagi ng kalupaan ng bansa. Dahil sa bahigi paglipat ng inaasahang daanan nito patungong silangan, nabawasan ang posibilidad na magtaas ng babala o signal ng bagyo sa mga bahagi ng dulong hilagang Luzon. Gayunpaman, hindi pa ito lubusang masisiguro at maaaring magbago pa ang sitwasyon, kaya nananatiling kailangan ng pagbabantay. Lagay ng karagatan at hangin. Simula ngayong katapusan ng linggo, inaasahan ang paglakas ng alon at hangin na magdudulot ng katamtaman hanggang sa maalon na karagatan sa mga baybayin ng dulong hilagang Luzon. Maaaring maglabas ng hiwalay na babala ukol sa panganib sa dagat at malalakas na hangin sa mga nasabing lugar. Bukod dito, simula sa Sabado, inaasahang lalo pang titindi ang pag-ihip ng hangin mula sa timog kanluran na nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa dulot ng paglapit at paglakas ng bagyo. Paalala sa publiko, hinihikayat ang lahat ng mamamayan, lalo na ang mga nakatira sa mga baybaying lugar, pati na rin ang mga kinauukulang ahensya at tanggapan para sa pamamahala ng sakuna, na patuloy na subaybayan ng mga susunod na ulat at anunsyo. Ang sitwasyon ay maaaring magbago. Manatiling handa at nakatutok sa mga opisyal na abiso para sa kaligtasan ng lahat.